Magandang araw mga ka-chutes! Ako po si Tutor June, kasalukuyang mathematics teacher sa Hickory High School dito sa North Carolina, USA. At ngayon ay pag-uusapan natin ang isang napakahalagang hakbang para sa mga nagnanais maging guro sa Estados Unidos. Ang pagtuturo sa tulong ng Educational Partners International o EPI. Ang EPI ay isang organisasyon na nagbibigay daan sa mga guro mula sa iba't ibang panig ng mundo, kabilang ang Pilipinas, na makapagturo at makapagbahagi ng kanilang kultura sa mga paaralan sa Amerika. Kung isa ka sa mga nangangarap na makapagturo sa ibang bansa, lalong-lalo na dito sa Amerika, manatiling nakatutok dahil ito ang vlog na para sa iyo. Ready, set, go! Education, travel, Tutor June TV. Welcome to our channel. I started this vlog because I believe in the power of education to change lives. As someone who has experienced the transformative impact of teaching in my 3 years here in the American classrooms, nais kong lumikha ng isang mapagkukunan ng magagabay at magbibigay inspirasyon sa iba na nangangarap na tahakin ang marangal na propesyong ito. Lalo na sa pamamagitan ng mga oportunidad na inaalok ng Educational Partners International. It's my hope that by sharing this journey, I can open doors for passionate educators to make a difference in classrooms across the US of A. What is EPI? Educational Partners International, LLC or EPI, is an exchange visitor program that specializes in sponsoring teachers for placements in K-12 schools, including public, private, and charter schools in North Carolina, South Carolina, Virginia, and Florida. EPI plays a crucial role in strengthening K-12 education by discovering and empowering the world's best international teachers to share authentic cultural understanding in the U.S. classroom. Sa pamamagitan ng paglahok namin sa EPI, hindi lamang nag-aambag kaming mga guro sa pagkakaiba-iba at pagyamanin ang sistema ng edukasyon ng US, kundi nakakakuha rin kami ng mahalagang kasanayan at karanasan sa profesional na maaari naming dalhin pabalik sa aming mga bansang pinagmulan sa pagtatapos ng aming programa. Ang palitan ng mga ideya at tradisyon ay nagtataguyod ng pandaigdigang pag-unawa at naghahanda sa mga estudyante at guro na maging lifelong learners and contributors in an interconnected world. EPI's role includes sponsoring teachers for placements in public, private, and charter schools in North Carolina, South Carolina, Virginia, and Florida. It provides 100% free J-1 visa sponsorship for teachers and their immediate families, allowing them to stay in the US for up to 5 years. There are also other J-1 visa sponsoring agencies na nag-offer ng free sponsorship kagaya ng FACES or Foreign Academic and Cultural Exchange Services, TPG Cultural Exchange, and GEC or Global Education Concepts. But for this video, mag-focus tayo sa current sponsor ko, which is the EPI. They offer legal assistance through the visa process and pre-arrival orientation to prepare teachers for their journey. EPI assists with travel to the USA and integration into the local community. They also support teachers with ongoing instructional support and professional development opportunities. Through these efforts, EPI ensures that international teachers are well prepared and supported throughout their teaching experience in the United States. Now, let's jump in to the initial requirements. Ano-ano ba ang mga kinakailangan o kwalifikasyon para sa mga guro mula sa Pilipinas? A bachelor's degree or US equivalent. Kailangan ng mga aplikant na magkaroon ng bachelor's degree o ang katumbas nito sa Estados Unidos. Upang magkaroon nito, may ilang hakbang na dapat niyong sundin kagaya na lamang ng pagpapasuri ng iyong dokumento sa isang credential evaluation service. Para niyo malaman kung paano ito gagawin, ipapaliwanag ko ito mamaya during sa application process. Non-US residency or non-citizenship. Dapat hindi ka residente o mamamayan ng Estados Unidos. Advanced proficiency in English. Kinakailangan na ikaw ay mahusay sa wikang Ingles.
Here is a self-assessment guide which you can refer to select the level of proficiency that best applies to you. At least 2 years of teaching experience after obtaining a bachelor's degree. Dapat ay mayroon ka na hindi bababa sa 2 taon na karanasan sa pagtuturo pagkatapos mong makuha ang iyong bachelor's degree. Currently teaching in the K-12 setting. Ang mga aplikante ay dapat kasalukuyang nagtuturo sa isang K-12 na setting, from kindergarten to grade 12. It is also important that you are currently teaching full-time and not part-time for that teaching experience to be counted. The application process for Educational Partners International, or EPI, involves several steps designed to ensure that candidates are well qualified and prepared for teaching positions in the U.S. Here's a step-by-step guide. Step 1. Review eligibility requirements. Before beginning your application, it's crucial to review the program requirements to determine if you may be eligible. Dapat suriin ang mga kinakailangan sa pagiging kwalipikado, including a professional profile picture, a valid passport, schooling documentation that includes diplomas and transcripts, criminal background check or NBI clearance sa atin sa Pilipinas, and if you have been to other countries, you need to obtain a criminal record check from all countries lived in the past 5 years. Home tie documentations. Ano-ano ba ang mga home tie documents at bakit kailangan ito? These documents include, but are not limited to, proof of ownerships for car, house, or property. Kung may loan ka, pwede din ang loan statement. And then return or job letter from your employer. Now, as for me, for the return job letter, dahil public school teacher ako sa Pinas, this letter was addressed to the Consular Office of the Embassy of the United States of America, signed by our school principal and district supervisor, and approved by the school's division superintendent, stating that I still have a job position when I return to the Philippines after the program. Bakit kailangan mag-submit ng mga home tie documents? Mahalaga ang mga home tie documents para sa pagproseso ng iyong visa. Dahil kinakailangan ng US government na magpakita ang mga aplikante ng ebidensya na mayroon silang intensyon na bumalik sa kanilang home country pagkatapos ng kanilang stay sa US bilang bahagi ng cultural exchange program. So kung marami kang maipakita ng mga home tie documents, mas malaki ang tsansa na ma-approve ang iyong visa. Professional references from colleagues and administrators. For this, you will need to provide 2 school supervisors and 1 colleague reference. Bakit mahalaga ito? Ang mga professional references ay mahalaga sa aplikasyon para sa EPI dahil nagbibigay ito ng pagpapatunay ng karanasan at kakayahan mo bilang isang guro at sa iyong profesional na ugali. Ang mga positibong rekomendasyon din mula sa mga nakasama mo sa trabaho ay nagdaragdag ng kredibilidad sa iyong aplikasyon at tumutulong sa EPI na masuri ang iyong pagiging angkop para sa programa. Kaya't mahalaga na piliin mo ang mga taong makapagbibigay ng malinaw at positibong larawan ng iyong profesionalismo at kakayahan sa pagtuturo. In my case, I asked our STEM Department Chairman, Mr. Lauron, and Mrs. Montibon, our Division Supervisor in Science, for the 2 school supervisors, and Mrs. Lumongo, my co-math teacher at Ormoc Senior High School, for the colleague reference. Also, you have to inform them beforehand about this kasi you have to get their email addresses and contact information since EPI will email them the link para kanilang i-fill out. Other documents include proof of employment to all schools that you have taught at after earning your bachelor's degree, family documentation if you plan for your spouse or children to travel with you, which includes their valid passport, birth certificate, and your marriage certificate. Social Security card if you have obtained one previously, past U.S. teaching licenses if you have taught in the U.S. before, and if you drive, you have to upload your driver's license. Mahalagang magkaroon ng driver's license sa maraming lugar sa U.S. dahil ang pampublikong transportasyon ay hindi palaging madaling ma-access o maaasahan. Ang pagkakaroon ng driver's license ay nagbibigay ng kalayaan at kakayahang maglakbay mula sa bahay patungo sa paaralan at iba-iba pang mga lugar na kinakailangan para sa personal at profesional na mga pangangailangan. To apply to the EPI program, simply go to teachwithepi.com and select the Apply to Teach in the US icon.
Please note that EPI team members will have to review your application in full before they can determine your eligibility to teach in the United States. Step 2. Register or apply online. Interested teachers must first submit an initial contact form or ICF where EPI will ask a few questions about your experience, country of residence, and the subjects you teach. After completing your ICF, mahalagang kumpletuhin din ang iyong personal at professional na profile para masimulan ng EPI team ang pagsusuri ng iyong aplikasyon. Step 3. Submit required documents. If your ICF is accepted, you'll need to submit a series of documents, kagaya ng na-mention ko kanina, valid passport, all documentations, references, criminal checks, home tie documentations, etc. Step 4. Complete interviews. Once your application and documents are submitted and accepted, you'll be invited to participate in a series of interviews via Zoom to discuss your teaching history, application, and evaluate your compatibility with the program requirements. Step 5. Notification of program eligibility. After conducting your interviews and submitting all requested documents, EPI will review your complete application package to ensure you meet all requirements and are eligible for a U.S. teaching license and visa. Kung ikaw ay eligible na, pwede ka na kumuha ng certified translations of required documents and credential evaluation. Upang magkaroon ng bachelor's degree o ang katumbas nito sa Estados Unidos, may ilang hakbang na dapat sundin. Kailangan mong kumpletuhin ang hindi bababa sa 120 credit hours na general education, major at elective coursework. Dapat kang magkaroon ng minimum na cumulative GPA na karaniwang 2.0 o mas mataas ayon sa itinakda ng inyong institusyon. Kung mayroon kang degree mula sa Pilipinas, kailangan itong suriin at kilalanin bilang katumbas ng bachelor's degree sa US. Maaari kang humingi ng serbisyo mula sa isang Credential Evaluation Service na membro ng National Association of Credential Evaluation Services upang matasa ang iyong foreign degree sa Amerika. Tandaan na ang prosesong ito ay may kaakibat na bayad at ikaw ang responsable sa pagbabayad nito. Spantran or ESI or Evaluation Service Incorporated ang pwede mong pagpipilian sa kapanahunan namin. Hindi ko alam kung same pa din ngayon. At ang ginamit ko noon ay ESI. Ito ay sa taong 2021 na may service fee na $160 o katumbas na mahigit kumulang na 8,000 in Philippine peso. Mahalaga rin na makipag-ugnayan or mag-follow up ka sa inyong institusyon kung saan ka nag-bachelor's, master's, or doctorate para mapadali ang proseso nito. Sa akin, since my bachelor's and master's are from the same institution sa Leyte Normal University, so madali lang kasi may contact person ako both sa undergrad and grad school. By the way, ESI gave me a link kung saan ako magbabayad. At natandaan ko pa noon, since hindi gumana ang ginamit kong BDO debit card, nanghiram ako ng BPI credit card sa colleague ko sa school na si Mrs. Cortez, na binayaran ko pagkatapos. Mas mainam na may credit card ka o may kakilala kang may credit card to pay the service fee. Also, ESI only accept original transcripts sent via mail or post, but it is impossible kasi since nasa Pilipinas ka pa. So there's another option. If you cannot send via mail, you have to contact your institution and have them email the official transcripts directly to the ESI office, kagaya ng ginawa ko. At kung ang iyong mga dokumento ay hindi sa wikang Ingles, kailangan mo magkaroon ng sertipikadong pagsasalin ng mga dokumentong ito bago isumite sa evaluation service. At upang malaman ang eksaktong proseso at mga kinakailangan batay sa iyong sitwasyon, mas mabuting makipag-ugnayan ka sa iyong napiling credential evaluation. Paalala lamang po, ang credential evaluation will be done after the interview with an EPI team member, para hindi masasayang ang perang ibinayad mo sa credential evaluation kung hindi ka nakapasok. Huwag ka munang magpa-credential evaluation kung nasa initial stage ka pa lamang. Okay? Other documents na pwede mo ring ma-upload after the interview ay iyong bagong statements with 3 to 6 months of transaction history.
Ang mga bank statements ay ginagamit bilang patunay na mayroon kang sapat na pondo para sa iyong pananatili sa US na isang kinakailangan para sa J-1 visa. Step 6. Consider US teacher position. Once your eligibility is confirmed, EPI will share your information with US school districts interested in hiring international teachers. An EPI placement team member will notify you if a school is interested in hiring you or speaking with you about a teaching position. At Step 7. Panghuling step. Placement. Ang ilang mga paaralan sa US ay maaring tumanggap ng mga kandidato kasing aga ng Marso o Abril. Ngunit karamihan sa mga paaralan ay karaniwang kumukuha ng marami sa kanilang mga bagong guro sa pagitan ng Mayo at Agosto. But remember that some schools continue to fill positions as late as September based on student enrollment and based on schools' district's budget. On my first interview, EPI organized a virtual math fair kung saan school principals from different districts was there to join to pick their bets. Then followed by another district interview. And then after that second interview, tinawagan ako ng isang EPI team member ng school principal from Hickory Public Schools ay interesadong mag-interview daw sa akin. And by the way, these interviews happen at night hanggang madaling araw due to our time difference sa kanilang bansa. So dapat may stable internet connection ka sa bahay mo at you must be prepared for a long night interview. At last, when I least expected it, kinabukasan din I received a job offer from them where they also touched my teaching salary based from my teaching experience and educational attainment. After na nag-reply ako na I accept the job offer, they eventually emailed me the teaching contract that I will have to sign via DocuSign. Tandaan na ang aplikasyon sa EPI ay isang kompetitibong proseso at maaring tumagal ng ilang linggo o ilang buwan upang makumpleto ang mga hakbang. At mangangailangan ito na magsumite ng maraming impormasyon at mga dokumento. So be patient. Okay? Ngunit huwag mag-alala kasi nandyan ang admissions team ng EPI upang tulungan ka sa bawat hakbang. Kaya dapat huwag kang magatubiling mag-email sa EPI team at team@teachwithepi.com kung meron kang mga tanong sa proseso o tanong sa mga isasubmit mong dokumento. Sa pagtatapos ng ating vlog, nais kong mag-iwan ng isang mensahe ng pasasalamat at inspirasyon para sa lahat ng mga guro mula sa Pilipinas na nagnanais na magturo sa Estados Unidos. Ang inyong dedikasyon at pagnanais na magbahagi ng kaalaman at kultura ay hindi lamang magpapayaman sa edukasyon sa Amerika, kundi magiging tulay din para sa mas malawak na pag-unawa at pagtanggap sa pagkakaiba-iba ng bawat isa. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtuturo at paghubog ng kinabukasan ng ating kabataan. Patuloy tayong mag-ilaw ng pag-asa at kaalaman hindi lamang sa ating sariling bansa, kundi sa buong mundo. Mabuhay ang mga gurong Pilipino! At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang impormasyon at tips tungkol sa pagtuturo sa ibang bansa. Kung mayroon kayong mga katanungan o nais ibahagi ang inyong mga karanasan, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Hanggang sa muli mga ka-Jutes! Muli, ito ang inyong Tutor June. Maraming salamat sa panonood.